Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ang Day 15. Ano ang ating pagtingin sa impeachment trial ni Sara Duterte? No, mga kababayan, mas nakita natin ang pagkakadugtong-dugtong ng mga ebidensyang ipresenta ng prosecution. Ngayon, totoong may perang lumabas ayon sa COA. May mga acknowledgement receipt nga. May mga dokumentong nagpapakita kung sino ang tumanggap at papaano ito ginamit. Sa testimonya po ng witness ng prosecution, so far, hindi nabasag ng depensa ang kanilang pangunahing pagpapaliwanag, ang kanilang salaysay. Sinubukan pong questionin ang kredibilidad ng witness na si Del Campo, pero malino po ang kanyang mga kasagutan at naipaliwanag niya ng maigi ang kanilang trabaho dyan sa Commission on Audit. Mahalaga pong tandaan natin mga kababayan, walang kinalaman ang mga auditor ng COA. Wala silang vested interest. Mga empleyado silang ginagawa ang kanilang trabaho. Anong trabaho nila? Sila ay nag-audit ng mga government agencies. Binubusisi ng maigi ang mga numero, ang mga records, ang mga resibo, ang mga supporting documents at invoices. Kung may questionableng mga pangalan, mga fictitious name, katawa-tawang mga pangalan na lumalabas, hindi po yun ibig sabihin na yung trabaho ng auditor na agad na natin sasabihin hindi nila ginagampanan. Lumabas po ang mga ito dahil may congressional investigation na dumudugtong sa ebidensya mula po ng umupo dyan sa witness stand, no? Yung mula po sa Land Bank, kay Atty. Wamil, at ngayon dito kay Del Campo. Talaga naman pong mga kababayan, katawa-tawa ang mga pangalang ginamit, no? May pangmeryendahan, may nangangain ng chichirya habang nanonood ng session sa Senado kasi ang mga pangalan, mga politiko, ano? No, pero hindi po katawa-tawa. At lalong hindi nakakatuwa na ang pera ng bayan ay ginagawang laro-laro lang, lalong-lalo na kapag ibibigay na yung pera doon sa sinasabi nilang nagbigay ng papeles, no, o impormasyon. Nakaka-insulto po ito sa ating mga mamamayan. Pera natin yan. Mula sa pinaghirapan ng mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, lahat ng mga kababayan natin, pinaghirapan yun, tapos ganyan ang gagawin nila. Kaya, ang ating pagtingin po dito, very credible at hindi nagiba ang witness. Kita naman natin, alam ng witness kung paano niya ipinaliwanag ang mga dokumento, malinaw ang paliwanag niya tungkol sa tamang paggamit ng pera at mga proseso. Kabisado niya nga po ang mga dapat gawin. No? Ito po ang mahalagang punto sa December 15. Nakakatawa naman talaga ang mga gawa-gawang pangalan, pero ipinapakita na ang mga pangalang ito ay hindi gawing katawa-tawa ang pera ng bayan. Linawin natin, no? Linawin natin na lalabas talaga ang mga datos, no? Lalabas ang mga datos dahil malinaw na mandato ng COA bilang independent constitutional body at nakalkal nila ito. Hindi po dapat gawing pananggalang ng mga politiko ang kanilang posisyon para makaiwas na pagbayaran ang kanilang kasalanan sa bayan at kabalasubasan sa accountabilidad. Kaya ngayon itong Day 15, kapag tayo po ay nanonood, ang hirap talaga kasi kahit nga ako sumasakit ang ulo, pero kailangan natin ng malinaw pong paliwanag, malinaw pong transparency, at dapat managot ang mga may kasalanan. Kaya abangan natin mga kababayan ang mangyayari dyan sa sesyon sa Senado para sa trial, no, ni Sara Duterte.